Hello everyone! Panibagong araw na naman sa taong 2024 at samahan niyo ako sa isa na namang experience sa araw na ito. Pansamantala muna tayong lumiban sa pag-akyat ng bundok dahil ngayong araw, simulan na ng kontrata ko sa barko. Yes guys, balik na ulit tayo sa barko at marami akong mamimiss na mga bagay sa aking pag-alis. Ito bang Belen? Dala-dala ang aking mga bagahe ay inihatid ako ng aking pinsan papunta sa sakayan ng bus. It would take more than an hour para makarating sa Pasay, kung saan sasakay ako ng separate vehicle papuntang airport. Kain tayo guys. At syempre, since it is our last day in the Philippines, pinagbigyan ko aking sarili na kumain ng mga paborito kong meals sa Chowking. After kumain ng hapunan, ay dumiretso na ako sa Terminal 1 para makapag-check-in ng aking mga bagahe at makapagantay na rin sa boarding time. Ang first flight ay mula Manila papuntang Incheon, South Korea. Hindi na rin bago sa akin ang procedures dahil nakabiyahe na ako sa Incheon before. Time is 3 hours and 20 minutes. For your safety, please fasten your seatbelt while you are sitting. After ng boarding, lumipad na kami at habang nasa eroplano ay nagsimula na ring iserve ang aming meals na talaga namang inaantay ko dahil nakakaramdam na rin ako ng gutom. Sobrang nakakasosyal talaga ang mga food sa eroplano dahil bukod sa masarap, napaka-nutritious rin. Kaya maa-appreciate mo talaga. After na mahigit 3 hours na biyahe from Manila, ay nakarating kami sa Incheon, South Korea. Dito ay lilipat kami sa isa pang flight papunta naman sa Shanghai na aabutin lamang ng mahigit 1 oras. Same airline pa rin ang flight ko papuntang Shanghai. Medyo maraming bakanting upuan sa loob ng eroplano kaya parang maaliwalas sa pakiramdam. Pinag-serve rin kami ng lunch sa flight at after ng mahigit 1 oras ay lumapag na kami sa airport ng Shanghai. Dito ay ramdam ko ang matinding pagbabago sa klima. Hindi ko ina-expect na magiging ganito kalamig kaya medyo nanghihinayang ako dahil hindi ako nakapagsuot ng makapal na damit. Pagkatapos kong makuha ang aking mga bagahe, ay sinundo ako ng isang agent. Kasabay ko ang isang Ukrainian na kapitan at magiging kasama ko sa pagsampa sa barko. Mula sa paliparan ng Shanghai ay bumiyahe kami ng mahigit 2 oras patungo sa isang hotel kung saan pansamantala kaming magpapahinga habang inaantay ang pagdaong ng barkong sasampahan namin. Maraming salamat sa panonood sa unang bahagi ng aking embarkation story. Tune in lang sa karugtong ng vlog na ito at ikukwento ko naman ang mga susunod na mangyayari. Ako si Miko, isang ehenyero at manlalakbay at ito ang Wonderverse.